So, good day. Andito na ulit tayo sa ating morning revival preview. Umpisahan na natin to. So, ang ating schedule ngayon ay week 12, Friday na. So, meron tayo dito mga ilang Bible verses. Acts 1:3, Luke 17:20-21. So, babasahin ko lahat. Sabay-sabay. He presented himself alive after his suffering by many irrefutable proofs, appearing to them through a period of 40 days and speaking the things concerning the kingdom of God. He answered them and said, "The kingdom of God does not come with observation, for behold, the kingdom of God is in the midst of you." Amen. So yung unang verse binanggit dito, yung 40 days. Etong 40 days, tumutukoy ito mula nang ang Panginoon ay nabuhay na muli hanggang sa siya ay umakyat sa sangkalangitan. So 40 days muna siya na kung saan siya ay nagpapakita. Kasi espiritu na siya nung panahon na yan. Siya ay nagpapakita, sumusulpot, nawawala. Yun ang naging kalagayan niya. At sinasabi dito, sa panahon na yan, ang kanyang mga pagsasalita ay tungkol sa kaharian ng Diyos. So yun na yung binabanggit ng Panginoon sa kanila. Papakita siya. Ang topic ng kanyang pagsasalita ay ang kaharian ng Diyos. Ang ibig sabihin, matindi, no? Ang role ng kaharian ng Diyos sa buong ekonomiya ng Diyos. Kaya kung matatandaan nyo, nung tinuruan niya yung mga disipulo ng panalangin, isa sa mga item na sinabi niya, "Thy kingdom come," mag-pray kayo, no, tungkol sa kaharian. At sa Luke 17:21, binanggit niya rito na ang kaharian ng Diyos ay hindi naman dumadating ng observation. Naku, kailan ba? Naku, ganyan. Parang iniintay-intay. Sabi niya, ang kaharian ng Diyos ay nasa gitna nyo. Sino ang nasa gitna nila? Ang Panginoon. No? Kaya ano ang kaharian ng Diyos? Siya mismo. Ang kanyang pagdating ay ang pagdating ng kaharian ng Diyos. Okay, so magbasa na ako. Although we are not told in Acts what the Lord spoke concerning the kingdom, we may infer what he said by considering other portions of the word. In the Gospels, the Lord Jesus taught the disciples a lot concerning the kingdom. When the Lord spoke regarding the kingdom in the Gospels, the disciples were not able to understand what the Lord, as their professor, was teaching them. Therefore, I believe that the Lord Jesus repeated his teaching in the 40 days between his resurrection and his ascension. Kasi sinabi sa atin, within 40 days na yon, nagsasalita siya tungkol sa kaharian. Kaharian ang kanyang paksa. Kaharian ang gusto niyang ituro. Kaharian ang gusto niyang i-emphasis. Kaya lang, wala namang binanggit sa atin, ano ba yung mga sinabi niya tungkol sa kaharian? No? Kaya, sinasabi rito, maaari na yung kanyang mga tinuturo nung panahon ng 40 days na yan, yun din yung kanyang sinabi. No? Nung panahon na nasa laman pa siya at kasama niya ang mga disipulo. Ibig sabihin, pinatindi niya, pinalakas niya, inulit niya, nilinaw niya sa kanila. Sapagat maaaring nung panahon na nandito pa siya sa lupa, bagamat binabanggit niya ang kaharian, pero hindi pa ganong nai-impress yung mga disipulo. Minsan ganyan eh. May mga salita na binabanggit, sinasabi, pero dumadaan lang sa pumapasok sa kabilang tenga, dumadaan lang diyan. Hindi nalilinawan. Kaya sa panahon ng 40 days, inulit niya. Yan, naniniwala ako. Matindi na ang dating sa mga disipulo at ang kaharian ay naging commission ng kanilang pagsasalita. Pagkatapos ng Panginoon ay umakyat na sa sangkalangitan. When the Lord Jesus spoke to his disciples,
about the kingdom before his death and resurrection. He was not yet in them, for he was still in the flesh, because the Lord was not in the disciples at that time. They did not have the spiritual insight to understand the kingdom of God. So, yung pala. So, nung ang Panginoon ay kasama pa nila at hindi pa siya namatay, na buhay na muli, hindi pa siya nakapasok sa loob ng mga disipulo. Kaya maaaring bagamat tinuro na niya ang tungkol sa kaharian, hindi nila maintindihan. Hindi nila makuha yung kahulugan nito. Kasi wala pa silang Kristo sa loob nila. No? So isang malaking pagkakaiba. No? Nung panahon na wala pang Panginoon sa loob nila at nung panahon na siya ay nakapasok na sa loob nila bilang Espiritu. Ibig sabihin, iba na yung pag-intindi nila. Talagang kung ano sinasabi ng Panginoon, tumitimo, naiintindihan, may liwanag, nai-impress. No? Kasi meron silang espiritu sa loob nila. Nadadala na sila sa mga realidad ng mga bagay na binabanggit ng Panginoon. Tayo ganyan din eh. Alam niyo ba? Kung wala tayong espiritu ng Panginoon, hindi tayo mai-impress sa mga bagay na espiritual. Kung titignan niyo yung buhay natin, may dalawang kapanahunan eh. Yung kapanahunan na wala pa tayong espiritu, wala tayong buhay ng Panginoon, hindi pa tayo nanampalataya sa Kanya. Bagamat mayroon kang kaalaman, pero parang mga kwento lang na hindi naman talaga malalim ang dating. Pero nung tayo ay nanampalataya, nabautismuhan, nagkaroon ng buhay, katulad ngayon, no, iba na ang dating sa atin ng mga spiritual na bagay. So hindi nyo ba napansin yan? So yung mga disipulo, ganyan din. Tungkol sa pangunawa sa kaharian, bagamat sinalita na ito ng Panginoon sa gospel, nung panahon na kasama nila ang Panginoon, nasa laman pa ang Panginoon, so hindi pa ganun kalalim. Kaya kailangan ulitin ito ng Panginoon. At ito ay ginawa niya 40 days mula nung siya ay nabuhay na muli hanggang umakyat siya sa kalangitan. Yun yung panahon na naidala na niya yung sarili niya sa loob ng mga disipulo bilang espiritong nagbibigay buhay. No, mula diyan, lumilikha ng pangunawa, no, may liwanag, iba na yung dating. So, yun pala yung sinasabi. Amen. Amen. So, today's reading na ako. Knowing the kingdom of God requires spiritual perception. Spiritual insight yun. No? Upang malaman mo ang kaharian ng Diyos, ito ay nangangailangan ng spiritual, no, na pangunawa, spiritual na pananaw. Spiritual dapat yung pangunawa mo. Spiritual dapat yung pananaw mo. Hindi ito maiintindihan sa natural nating pagkakabuo. No, ang natural nating kalikasan, no, hindi sapat para mapasukan mo yung mga spiritual na bagay. Kaya huwag kayong magtaka. Yung mga walang buhay ng Panginoon, minsan nagsasalita kayo sa kanila, nagpipreach, nakagano lang sila, hindi nila maintindihan ano yung mga sinasabi nyo. Pero dalhin natin ang Diyos sa loob nila. At kung nadala mo na, naku, mabubuksan na yung kanilang spiritual na pangunawa, no? At maiintindihan na nila. Ganon din yung mga bagay ng kaharian. Okay, so in John 20, they, the disciples, received the wonderful person of the resurrected Christ into them as the life-giving Spirit. As a result, in Acts 1, they were very different. On the one hand, they were the same people. On the other hand, they were different because Christ, the life-giving Spirit, was now within them as their life and person. Iba na sila. Although parehong tao pa rin sila, o ano sila dati, pero ngayon iba na.
Meron na silang spiritong nagbibigay buhay, no, bilang kanilang persona sa loob nila. Amen. Because they had the life-giving spirit within them, they were able to understand the Lord speaking concerning the kingdom of God. Ngayon, naiintindihan na nila. No? At tayo ganyan din, naiintindihan na rin natin. Pero pwede ko sabihin, ito, tandaan nyo, maski meron kang life-giving spirit sa loob mo, kailangan nakabaling ka dyan. Nasa espiritu ka. No? At ine-exercise mo yung espiritu mo habang nakikinig ka. Sapagkat kung hindi, meron ka nga buhay ng Panginoon pero hindi naman nakalagak yung kaisipan mo sa espiritu, naririnig mo. Pero hindi mo rin naiintindihan. No? Kaya pag tayo pumapasok sa mga spiritual na bagay, no, importante, ginagamit natin yung espiritu natin. No, Panginoon, babaling ako sa iyo. Exercise ko yung spirit ko. Panginoon, ikaw ang magliwanag sa loob ko. Maski nag-EMR ka, dapat ganyan. Mag-pray ka muna. Kaya makikinig ka nitong preview, wag kinig ng kinig. Kailangan, Panginoon, yung sinasabi dito sa preview, ipaintindi mo pa rin sa akin. Kailangan ganun. Ang spiritual na bagay ay hindi katulad ng mga natural na bagay. Kung magbabasa ka ng newspaper, maski hindi ka naman mag-pray, kaya mo maintindihan eh. Diba? Minsan yung mga nag-aaral ng mga estudyante, kayang-kaya nila maintindihan yung mga sinasabi ng mga professor nila, yung sinasabi ng book. Pero, pagdating sa spiritual, iba yan. Kailangan mo ng espiritu. No? Bagamat na ibigay na sa atin yan, kailangan i-exercise pa rin natin yung espiritu natin. Nananalangin, kumukontak sa Panginoon. Habang nagbabasa, nakikinig, para maintindihan merong liwanag. So mga kapatid, itong lesson natin ngayon, nung binasa ko, maganda siya. Sapagkat dito, binibigyan tayo ng pangunawa kung ano ang kaharian. So nawa, habang nagpi-preview tayo, bigyan tayo ng karunungan ng Panginoon, makapasok tayo, maintindihan natin. Kasi itong topic na ito, yung binasa ko, ang ganda. No? Kung maibuo sa atin ito, magiging malinaw sa inyo kung ano ang kaharian. Amen. Okay, so tanong dito. What is the kingdom of God? O ito na, papasok na tayo. What is the kingdom of God? Ano ba ang kaharian ng Diyos? The kingdom of God is not a material kingdom visible to human sight. The kingdom of God is a kingdom of the divine life. Yan ang unang dapat mo maintindihan. Hindi siya material. Hindi ito yung konsepto na, nako, kaharian ng Diyos, ang ganda-gandang lugar. Parang hardin, parang paraiso. may palasyo, kaharian eh. Merong nakaupong hari dyan. Yun yung imagination mo, hindi yan. So, hindi siya material. Kundi sinasabi rito, ang kaharian ay kaharian ng dibinong buhay. Pag sinabi natin dibinong buhay, ito ay ang buhay mismo ng Diyos. Yan ang kaharian. Pag walang dibinong buhay, hindi yan kaharian ng Diyos. So, yun yung una nating dapat isaalang-alang sa pag-intindi kung ano ang kaharian ng Diyos. Dibinong buhay siya. The kingdom of God is the spreading of Christ's life into His believers to form a realm in which God rules in His life. Yan, ito pa. Ang kaharian, isa siyang kasaklawan ng buhay. Ibig sabihin, nandoon sa realm ng life. Okay? At sinasabi natin, itong life na ito ay ang dibinong buhay ng Diyos. At yan sa buhay na yan, okay, merong paghahari. No?
Merong pamamahala. At ito ay pamamahala ng buhay na kung saan nilagay tayo. No? Dinala niya yung dibinong buhay sa loob natin. At yung dibinong buhay na yan, siya yung nagro-rule. No? Ibig sabihin, siya yung namamahala. Siya yung nasusunod. Siya yung nagagabay. Ang kanyang prinsipyo ang nasusunod. Ruling siya. Ruling life to na dinala sa loob natin. Nang ibig sabihin, hindi ka malaya. No? Yung buhay na yun, nilagay ka sa kanyang kasaklawan, sa kanyang kapangyarihan, sa kanyang pamamahala, sa kanyang gobyerno. At gagalaw ka sa loob ng buhay na yan. Yan ang kaharian. May ruling siya. Ibig sabihin, nung nasa labas ka ng buhay, malaya ka. Magagawa mo lahat. Pero nung ipinasok ka na dito sa dibinong kinasasaklawan, na ipaloob ka sa kanyang kapamahalaan. So, yan ang kaharian. Amen. The fact that the kingdom is mentioned in 1:3 indicates that it would be the main subject of the apostles' preaching in their commission that was after Pentecost. So, yung mga disipulo naman, pag sinabi mong commission, yan yung atas. Ang naging atas sa kanila ay ang ipahayag ang kaharian. O, yun na yung naging sentro ng kanilang gawain. So, yan yung mga ilang bagay na mahalaga makita natin tungkol sa kaharian. Amen. The kingdom of God is the ruling, the reigning of God with its blessing and enjoyment. It is the goal of the gospel of God and of Jesus Christ. To enter into the kingdom, people need to repent of their sins and believe in the gospel, so that their sins may be forgiven and they may be regenerated by God to have the divine life, which matches the divine nature of this kingdom. Amen. So, paano ba makakapasok ang isang tao dito sa kaharian na ito? So, walang ticket dito. Walang membership. Hindi ito isang organisasyon. No? Kundi ang pagpasok dito ay sa pamamagitan ng pagkasilang na muli. Basahin nyo ang John 3. Sabi ng Panginoon kay Nicodemus, maliban ang tao ay isilang na muli ng Espiritu, hindi siya makakapasok sa kaharian. Nang ibig sabihin, manampalataya siya. No? At kung siya ay nanampalataya, tanggapin niya ang Espiritu sa loob niya. Na kung saan, naririto ang dibinong buhay na maipasok sa loob niya. No? At sa pamamagitan ng dibinong buhay na ito, siya ay maisisilang na muli tungo sa kaharian. Isang kapanganakan yan, tungo sa kaharian. Kaya sa John 3, inulit yan Kailangan maisilang kang muli. Bakit muli? Kasi naisilang ka na ng tao Ang unang pagsilang natin ay ang pagsilang ng ating laman mula sa ating mga magulang. At mula dyan, nakapasok ka sa kaharian ng tao. Kaya sabi niya, ang isinilang ng laman ay laman. Na ang ibig sabihin, nung isinilang ka ng laman, ikaw ay naging laman, naging tao. Pero kailangan isilang kang muli. Kaya sabi ng Panginoon, ang isinilang ng Espiritu ay Espiritu. Ano ang isisilang sa atin? Yung ating Espiritu. Kung saan yung dibinong buhay ay papasok sa ating Espiritu, yung Espiritu natin na patay, ibubuhayin muli. At yun ang Espiritu. Yun ang pagsilang ng Espiritu. So ano nakapasok sa kaharian? Yung Espiritu. Ano ang bahagi ng kaharian? Yung Espiritu. Kasi yun ang isinilang ng Espiritu. At kailangan din, bago ka manampalataya, magsisi ka, humingi ka ng tawad, mahugasan ang iyong mga kasalanan, matanggap mo ang kapatawaran ng iyong mga kasalanan. All the believers in Christ can share the kingdom in the church age for their enjoyment of God in His righteousness, peace, and joy in the Holy Spirit. So Romans 14:17, sinabi sa atin,
ang kaharian ng Diyos ay hindi eating and drinking. So, ang eating and drinking ay material. Kainan, inuman, nagre-rejoice, nagkakainan. Hindi yan ang kaharian ng Diyos. Ang kaharian ng Diyos ay righteousness, joy, peace in the Holy Spirit. Righteousness, katwiran. Ibig sabihin sa loob ng realm ng kaharian. Ang umiiral dyan ay katwiran. Lahat ng mga bagay na wala sa katwiran, walang bahagi sa kingdom. Kaya huwag kang makipagtalo. Kailangan nasa loob ka ng katwiran. No? Tapos sabi niya, righteousness, peace, kapayapaan, joy, no? In the Holy Spirit. Ang righteousness dito ay righteousness in the Spirit. Ang joy dito ay joy in the Spirit. Ang peace dito ay peace in the Spirit. Kaya yung realm ng kaharian ay yung Espiritu. Kapag nakapasok ka dyan, no, mararanasan mo ang katwiran, kagalakan, kapayapaan sa loob ng Espiritu. Sa labas ng Espiritu, walang kahayagan ang kaharian. Amen. Amen. It will become the kingdom of Christ and of God for the overcoming believers to inherit and enjoy in the coming kingdom age, that they may reign with Christ 1,000 years. Okay. Then as the eternal kingdom, it will be an eternal blessing of God's eternal life for all of God's redeemed to enjoy in the new heaven and new earth for eternity. So yung unang sinabi niya, pinakita niya rito, yung 3 stages, pwede ko sabihin, mga yugto ng kaharian, 3 yugto. Una, binanggit niya, yung church life sa panahon na ito. No, ang church life sa panahon na ito ay nagtataglay ng buhay. Corporate ito. No, at ito ang kaharian ng Diyos sa loob ng realidad sa panahon na ito. Kaya kung gusto mong nasa kaharian ka, dapat nasa church life ka. At ang church life dapat isinasagawa siya sa loob ng Espiritu na siyang realidad ng kaharian. So yun yung first stage. Yung second stage niya, ito ay ang pagpapakita ng kaharian. No, pagkatapos ng kapanahunan na ito, babalik ang Panginoon, ano yan? Dadali niya ang pagpapakita ng kaharian. Kingdom reward ito. Ito ay ang 1,000 taong paghahari ni Kristo. No? At ang madadala dito, hindi lahat ng believers, yung mga overcomers lang. Yan yung sinasabi natin. No? Kailangan overcomers ka. Kasi itong kingdom na ito ay kingdom reward. Amen. Kaya kailangan natin ng paglago sa buhay. Maraming mga aspekto na bumubuo sa overcomers. Kaya binanggit ko kahapon yung tustos ng Espiritu ni Jesucristo. Ay kanya, i-constitute kanya, bubuuin kanya bilang isang mandaraig. Makapasok sa loob ng pagpapakita ng kaharian na dadali ng Panginoon dito sa sangkalupaan. Maghahari siya sa loob ng 1,000 taon, ang mga mandaraig maghahari kasama niya sa loob ng 1,000 taon. So yan yung second stage. Yung third stage naman, ito ay sa walang hanggan na. No, ang kanyang paghahari sa bagong langit at bagong lupa, na kung saan lahat ng mga believers ay mabubuo, mapapasukdol, magiging ang bagong Jerusalem, no, sa kawalang hanggan. At yan ang kahayagan ng kaharian sa kawalang hanggan. Ang bagong Jerusalem na nailagay sa isang bagong langit, bagong lupa. Kompleto. Kaya kung ganyan ang pananaw mo sa kaharian, wow, malinaw ka sa kaharian. Amen. The kingdom of God is the reality of the church brought forth
by the resurrection life of Christ through the gospel. Regeneration is its entrance, and the growth of the divine life within the believers is its development. So mahalaga ang realidad ng kaharian sa panahon na ito, na walang iba kundi ang buhay eklesiya. Kasi nandito tayo sa panahon na ito. Present age, ito ang panahon ng kaharian na tumutukoy sa buhay eklesiya bilang kanyang realidad. So, paano ka makakapasok sa reward kung wala ka sa sa buhay eklesiya ngayon? Ibig sabihin, imposible. Wala ka nga sa kaharian ngayon eh. Paano mo i-expect na nasa kaharian ka pagdating ng pagpapakita ng kaharian? Diba? Kaya itong buhay eklesiya ay footstep. Ito ay hakbangin, pangunahing hakbang upang humakbang ka. Okay, tungo sa pagpapakita ng kaharian. Manatili, magbuhay eklesiya, diba? Maglingkod sa Panginoon, magmahal sa Panginoon, maging tapat sa Panginoon sa lahat ng bagay, naghahabol, lumalago sa buhay, hanggang sa maabot ang maturity at ikaw ay maging isang overcomer sa pamamagitan ng buhay eklesiya. So yan ang kailangan natin ngayon. Walang ibang daan. Yan ang kailangan natin. Amen. Kaya kailangan ng pagpapasulong at pag-unlad sa buhay pang-spiritual. The kingdom of God is the Savior Himself as the seed of life sown into His believers. God's chosen people and developing into a realm over which God can rule as His kingdom in His divine life. Amen. So yung seed ng kaharian, binhi siya na naihasik. At yan ay walang iba kundi ang dibinong buhay na naihasik tungo sa loob natin. Binhi ng kaharian yan. At lalago siya, no, magde-develop, no, hanggang sa siya ay naging isang rule sa loob natin. No, at itong rule na ito magdadala sa atin sa realidad ng kaharian ngayon at pagpapakita sa darating na panahon at pagpapasukdol sa darating na walang hanggan. So yan yung sagot dito nung sinabi niya, what is the kingdom of God? Yan ang sagot. Malinaw. Amen. Malinaw. Oh, Lord Jesus. Amen. Yes, salamat Panginoon sa liwanag, pagpapaliwanag, Panginoon, at pagtuturo kung ano ang kaharian ng Diyos sa panahon na ito. Salamat sa dibinong buhay na hinasik mo tungo sa loob namin, na siyang binhi ng kaharian upang sa pamamagitan ng binhing ito, magkaroon ng paglago, paglaganap, hanggang kami ay mabuuan. Panginoong Jesus, gawin mo kami mga mandaraig at maihanda para sa pagpapakita ng kaharian sa darating na kapanahunan. Amen.